Santiago. May tatlo po ako nakita na realidad ng buhay na sinasabi po ni Santiago na dapat po natin, tayong buhay pa, dapat po natin itong alalahanin, dapat iintal natin sa ating mga puso at isipan na ito yung realidad ng buhay na dapat po natin alalahanin sa araw-araw. Una kong realidad ng buhay, ang buhay ay hindi para sa mga bagay na pansamantala o mga bagay na nakikita lamang. Ulitin ko, unang realidad ng buhay, ang buhay ay hindi para sa mga bagay na pansamantala o mga bagay na nakikita lamang. Sabi po sa verse 13 and 14, sabi po doon, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo para usok lamang, sandaling lumilitaw at agad na wawala. Kasi tingnan niyo po, ang isip ng tao, kikita siya sa buhay. Magtrabaho, kikita, mabubuhay. Hipokrito ang magsasabi po rito na hindi niya kailangan ng pera. Pastor, mabubuhay po ako walang pera. Oo mo. Bakit? Lahat tayo na nangailangan, kilos na natin, pamasahe, pera. Pupunta ka ng palengke, pera. Alam nga na pagkano pong kilo ng isda? 220 po ang galunggong. Libre na lang ho yan. Hindi ho, lahat ng kilos natin kailangan ng pera. Nagtatrabaho tayo, naghahanap po tayo ng mga bagay na material na idinadagdag sa ating buhay para mabuhay. Sinasabi ni Santiago, itong mga tao na ito, hindi ho nila alam ang kanilang ginagawa. Ang akala ho nila, pag pumunta sila doon, mangangalakal sila, kikita ho sila, masaya na ang buhay. Kasi ang pagtingin nila sa buhay, magkaroon ng mga bagay na material sa mundo na ito. Tanong, madadala po ba yan? Yung yaman, sasakyan mo, hindi ko sinasabing mali, masama. Kaya tayo mga magulang, meron kong 2 anak. Ginagapang ho natin yan. Kaya masaya tayo kapag ang ating anak nakakapagtapos. Pero hindi porke tapos na sila sa pag-aaral, tapos na rin ang obligasyon. Pag nagka-apo, tapos na po ba? Apostolic ministry nga tawag dun eh. Pag may apo na, ayun, inaalagaan ng apo. Hindi tapos ang obligasyon, hanggang buhay ang mahal sa buhay, obligasyon mo yan. Pero dito po, tingnan natin, ang mga isip ng tao, kumita. Di ko sinasabing mali ho ang magkaroon ng hanap buhay. Ang mali ho rito, pagtingin na ang buhay ay para sa mga bagay na pansamantala lamang. Ano nangyayari po sa atin ngayon? Baha. Nasave po ba nila ang kanilang ari-arian? Hindi ho. Kahit anong inis mo, ay yan na ang ulan. Itataas mo ngayon sa bubong mo, itatali mo yung motor. Ay ang baha ilampas bahay. Walang silbi. Wala din. Kaya nga sinasabi ni Pablo, hindi sa mga bagay na pansamantala o mga bagay na nakikita lamang ang patungkol sa buhay. Hindi lamang po mga kapatid. Ganon din yung sinasabi sa unang Korinto 15:19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ulitin ko, kung ang ating pag-asa kay Kristo ay dito lamang sa buhay na ito, tayo na po ang pinakakawawang tao. Bakit to? Pag-asa mo po dito, ay masaya paging mayaman. Masaya ang magkaroon ng mga bagay na material. Opo, hindi sinasabing ng Biblia masamang magkaroon yan. Ang problema, ang pag-iisip na ang buhay ay para lamang dyan. Ganon din po yung sinasabi sa unang Timoteo 6:7. Sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas nito. Dumating tayong wala, aalis din tayong wala. Wala ho sa ating isinilang ho rito, naka Louis Vuitton. Wala ho sa ating isinilang na mayroon na pong Lamborghini. Lahat ho tayo walang damit. Wala kaya lilisan tayo sa mundo, wala rin tayong makukuha buhat sa mundong ito. Sapagkat ang tunay na mananampalataya naniniwala na hindi siya taga-lupa, siya'y taga-langit. Ganon din yung sinasabi sa unang Pedro 1,
24-25. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak. Nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay manlalalanta at ang bulaklak ay kukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Mga kapatid, buhay ho natin, wala. Darating ang araw na tinakda ng Diyos, lahat po tayo mauutas. Lahat po tayo, ika nga ho ng isang kapatid natin sa Pinamalayan, papantay din ang ating mga paa. Kaya mga kapatid, atin pong maintindihan na ang buhay natin, ulitin ko, hindi lamang sa mga bagay na nakikita. Mga bagay na temporal. Mga bagay na pwede mo makamtan ngayon, bukas mawawala na. Alam niyo po, napansin ko po ito. Ewan ko lang po kung napansin niyo. Kapag ang 1,000 mo nabariyahan na, wala na. Pansinin niyo ang buhay ngayon. Kaya ako po, pag sinabi ni Mrs., ano naman dyan? Labas ka naman ng pera. Kung naglabas ako, wala na. Magkano ang bigas? Magkano ang isda? Magkano ang gulay? Ganon kabilis. Tapos yan po yung hinahabol natin sa buhay na ito. Mga kapatid, ito ang pinakamagandang halimbawa. Sabi ng Panginoon, Lucas 12:13-21. Hayaan niyo pong basahin ko ang kwento ng Panginoon sa Kristo. Sa Lucas 12:13-21, upang maintindihan natin tunay na hindi sa mga bagay na panlupa lamang ang ating buhay. Sabi niya, sa Lucas 12:13-21, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian na namin ang aming mana. Sumagot siya, sabi ni Jesus, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. 16. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking mga ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa paghabang buhay. Kaya't magpahinga ka na, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit duka naman sa paningin ng Diyos. Impok, amor. Akala niya, impok-impok lang. O saan ngayon mapupunta ang yaman niya, mga kapatid ko? Kung babawian ka ngayon ng buhay, wag naman sana ika nga. Saan mapupunta? Sa apo? Sa anak? Mag-aaway pa yan? Alam niyo po, sabi ng aking tatay, anak, ano mo mas magandang ipamana sa anak? Utang. Walang mag-aaway sa utang. May balitaan mo ba kayo na pamana ng utang ang magulang? Kasi ako na magbabayad yan. Wala. Kaya maganda magpamana ng utang. Kaya alam niyo na mga magulang. Utang. Kahit hindi pamana, meron. Okay. Realidad doon ng buhay. Sa kwento ni Jesus, nakita natin ang pag-iimpok ng labis sa buhay na ito, ahantong, mga kapatid, sa kapahamakan. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga, bilang tayo'y buhay pa, huwag nating punuin ang ating mga isip ng mga bagay na material, bagkus mag-isip tayo ng mga bagay na unang puntos pa lang hindi na. Ay, dalawa pa pala, Pastor. Padalawa. Kung ang buhay ho, ang realidad ng buhay, hindi lamang sa mga bagay na material, ang realidad din po ng buhay, pangalawa, ang buhay ay maiksi.
Ulitin ko ho, ang buhay ay maiksi. 14. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang usok ko, walang itsura ho yan. Pag iniip ng hangin ho yan, wala na. Nilarawan po ni Santiago na ang buhay ho natin sa mundong ibabaw ay usok lamang. Madaling mawala. Kaya huwag niyo pong isipin, Pastor, kaya ko mabuhay 80 anyos. Good health, good healthy living lang yan. Jogging ka lang, Pastor, bike ka lang, Pastor, inom ka ng mga food supplement. Ay, nasagasaan ka naman. Hindi ka nga namatay sa karamdam, nasagasaan ka naman. Hindi na ko natin alam, kaya nga hindi natin alam ang buhay. Buhay, malakas si nanay ng isang araw. Kita ko nga doon sa post ni Dabo. Sumasayaw pa si nanay ng ganun-ganun eh. Oo ba? Tapos nga na si nanay, nasa pantay na. Kapatid, maiksi ho ang buhay. Kaya nga, habang buhay pa, ayusin ang buhay. Anong buhay, Pastor, ang dapat nating isabuhay? Kung maiksi ang buhay, paano ba dapat ang isang taong buhay na mumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon? Kung babasahin niyo po yung Santiago, yung talata din yan, chapter 4, verse 14, sabi niya riyan, kayo mang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na nasandaling panahon ay lumilitaw at pagdagay napapawi. Ginamit niya yung salitang singaw. So paano po ba, Pastor? Kung ganun po ang prinsipyo ni Santiago, ganito daw po nating sinasabuhay ang ating buhay. Isang magandang talata sa Biblia. Efeso chapter 5, 16-17. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Paano daw mabuhay? Gamitin ng mabuti ang bawat pagkakataon. Mga kapatid, masarap mabuhay sa mundo na nagawa mo yung parte mo na ikay namuhay sa isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Masarap pong isipin na ang Nanay Rosa po ay naglingkod sa Panginoon. Ang Nanay Rosa po, nung kalakasan ho niya, nung ako'y bata-bata pa eh, si Nanay ay 84 siya'y lumisan sa Panginoon. Pasang-pasa na po yan. Pasado na sa langit yan. Si Pastor Kitts nga po, sabi niya, nung siya po ay malakas pa, sabi niya sa akin, Toy, kahit 75, pwede na, pasa na yan. Teacher kasi si Pastor Kitts eh. Principal, 75, ayos na. Binigay nga sa kanya. 75, habang siya'y tulog, kinuha siya ng Panginoon. Si nanay ho, pasang-pasa. 84. 88. Grabe na pong biyaya ng Panginoon sa kanya. Sino kaya sa atin ho rito makakasabi na sana 88 din ako? Hindi, wala. Lahat ay biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid ko. Kaya nga mga kapatid, ayusin natin yung ating relasyon sa asawa, sa anak. Ayusin na natin. Alam niyo po, lalabas na ako ng kaunti. Pag may ganito po, naalala ko na namatay yung aking tatay. Ako po yung nag-aaral dito sa Mindoro nun. Ako po ay isinilang sa Cagayan de Oro, Mindanao. Ako ay Bisaya, Cebuano po ako. Ako yung nag-aaral po rito noon, nalaman ko kung sinugod ang ama ko, ang tatay ko sa hospital. Namatay po siya doon. Ang una pong naramdaman ko ho, ay regrets. Ano bang Tagalog sa regrets, Pastor Jerry? Panghinayang. Bakit panghinayang ko? Una, dalawang anyo ang panghinayang. Panghinayang dahil may nagawa ka sa taong namatay o may hindi ka nagawa sa taong namatay. Paano po yun, Pastor? For example, nasaktan mo yung tatay at nanay mo, nagawa mo sa kanya yun.
Nagsisisi ka, bakit ko ba ginawa yun kay tatay? Pangalawang nararamdaman, bakit hindi ko ba yun nagawa kay tatay? Ang hindi ko po nagawa sa tatay ko na hanggang na yun, nasa puso ko yung sabihan yung tatay ko na, Tay, mahal na mahal kita. Simula ko pagkabata ko, alam ko sinasabi ng tatay ko yun, bata pa po ako, pero hindi po ako malay. Hanggang lumaki po ako, hindi ko po naririnig sa tatay ko na, anak, mahal kita. Pero ginagawa ng tatay ko. Sa isip ko, dahil hindi sinasabi ng tatay ko na mahal niya ako, hindi ko rin sinasabi sa kanya, Tay, mahal din kita. Namatay ang tatay ko sa edad na 61. Yun yung, kaya ako pa yung nagsi-CS nun sa Kalapan, isang non-APCOP church. Nasunto ko talaga yung nung pader kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko nasabi. Namatay yung tatay ko ng linggo, nag-usap pa kami nung Friday, Saturday, linggo ng madaling araw siya namatay. Meron na akong pagkakataon na, Tay, kahit magkalayo tayo, mahal kita, hindi ko nagawa kasi nahihiya ako. Nung patay na yung tatay ko, 5 araw siyang nakaburol, hindi ko siya masilip. Sumilit na lang po ako nung siya ibababa na. Kasi may regret sa puso, bakit ko ba hindi nasabi sa tatay kung mahal na mahal ko siya? Kaya kayo mga kapatid, buhay pa nanay mo, buhay pa tatay mo, buhay pa kapatid mo, sabihin mo na, mahal po kita. Kahit pangit ugali mo. Sadya, bakit to? Wala perfectong tao. Kaya every time po, yung ano pong impact ito sa akin, nung nagkapamilya po ako, nagkaanak po ako, araw-araw, bago matulog yung 2 anak, mahal ko kayo. Pagising ng mga anak ko, mahal ko kayo. Pagising ng asawa ko, kahit wala kang toothbrush, mahal kita. Oh, bakit? Mahalaga ho yun. Tama po ba? Kami po, bigyan ko lang po kayo ng isang kwentong totoo. Kami 7 magkakapatid, kami po yung magkakalayo ng gap. Hindi ho kami sanay na mag-I love you-han. I love you, I love you. Alam nyo, kailan lang po ngayong taon na ito. Nagkaroon po kami ng pag-uusap magkakapatid. Alam yung corny na, magsasabi ka sa kuya mo, Kuya, love you. Pero na ginagawa na namin ngayon. Kasi yun yung wala sa amin noon na hindi namin dapat ipagkait sa sino mang buhay pa. Kasi kahit anong sabi mo, mahal kita tay, mahal kita nay, kung yan ay utas na, hindi niya na maririnig yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung sinong katabi mo, mahal ka ng Diyos, bahala ka sa buhay mo. Mahal din kita. Totoo yun, mga kapatid. Next yung buhay, kaya pagmahalan tayo. Okay po ba yun? Mahirap ang mamuhay sa mundo na may kagalit. May nagayamot sa'yo. Mahirap. Kaya inuutos ng Biblia, magmahalan kayo. Magpatawaran kayo. Ayusin ang pamumuhay, ayusin ang relasyon sapagkat ang buhay ay maiksi. Pangatlo, patapos na ho tayo. Ang reality sa sarili ng buhay, kung ang buhay ay hindi lamang sa mga bagay na pansamantala, ang buhay ay maiksi. Ang buhay natin sa lupa, pangatlo, ay pahiram lamang na sandali. Kaya mahalagang gamitin para sa layunin ng nagpahiram nito. Sabi po sa 15, sa halip ay sabihin ninyo, pumiyok pa ako. Kung luluomin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ang buhay natin galing sa Diyos, pahiram lamang. Kaya pagising sa umaga, buhay ka pa, magpasalamat ka sa Diyos. Meron po kami kapatiran, siya po ay Canadian. Nakapag-asawa po siya ng isang Pilipina. Masaya pa po sila nung gabi. Nagyakapan pa sila nung gabi. Kinabukasan, pagpihit ng asawa ng babae, patay na yung asawa niyang lalaki. Ganun ho, mga kapatid. Gulat na gulat siya, wala namang sakit yung asawa niya. 53 years old po namatay. Masaya, nagbaboxing pa, nagbabasketball pa. Canadian po siya. Pero sa pagtulog niya, kaya pa niyang asawa niya, pagpihit ng asawa niya, bakit itong asawa ko niya hindi man naibo? Wala na. Ang buhay ay pahiram ng Diyos. Kaya mahalagang mga kapatid, na lagi nating alalahanin, kung ito po ay buhay na bigyan ng Diyos, ang ating prinsipyo, Panginoon, kung luluubin mo, magagawa ko yun. Magagawa namin yun bilang yung iglesia. Kung iluluubin niyo, Panginoon, luluubin niyo sa amin, gagawin namin yun. Mahalaga mga kapatid, magkaroon ng ganong prinsipyo.
Sapagkat sabi po ni Job, sa maganda pong aklat, Job chapter 1:21, sabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ni Yahweh. Bakit nasabi ni Job yan? Si Job ang pinakamayaman. May mga anak ka lang sa isang iglap, lahat nagkandawala, namatay ang kanyang mga anak sa init ng hangin. Kaya sabi ng asawa niya ni Mrs. Hope, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na, Hope, sabi ni Mrs. Hope. Nasabi niya po ito, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa kanya. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang mag-aalis. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa ganitong kalalagayan, mahirap marahil ang sabihin papuri sa Panginoon sa buhay ni Nanay Rosa. Pero mahalaga na magkaroon ng ganong puso na sa kabila ng lahat ng bagay, marunong magpuri. At si Job din ho yung sabi, siya din yung nagsabi, bakit ang mga pangit, ang mga magagandang bagay lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi na yung mga pangit ng mga nangyayari. Mga kapatid, pahiram ang buhay. Tandaan mo natin, ikintalo natin sa ating puso. Pahiram ang buhay. Sa Diyos po ito, gamitin natin ito na nagbibigay ng kalwalatian sa kanyang pangalan. Ito pa po yung sinabi ng Panginoon Kristo. Sumagot si Jesus, Marcos 12:29. Ang pangunahin sa lahat na utos sa ito, pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon. Sa next sa talata, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ulitin ko, Mark 12:29-30. Sumagot si Jesus sa kanila, ang pangunahin sa lahat ng mga utos ay ito, pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. Sa ganyang paraan, mga kapatid, nabibigyan natin luwalhati ang nagbigay sa atin ng buhay na nagpahiram nito sa atin. Kaya sasabihin naman, buhay ko to! Alam niyo po, maraming namamatay dun sa kantang I did it my way. Nabalitaan niyo po ba yun? Nabalitaan nila Pastor Paul yun. Pag kinakanta yun sa videokihan, binabaril yung kumakanta nun. Hindi nyo nabalitaan yun na. Balitang-balita yun. Kaya takot pa yung mga nagbibidyoke na kantahin yung I did it my way. Ginawa, sabi nung may sumulat, ginawa niya lahat ng bagay dahil sa sarili niya. Oops, talaga ba? Yung lakas mo sa'yo yan. Yung mayroon ka ba sa'yo talaga po yan? Hindi. Yan ay galing. Kanino? Sa Diyos. Pinahiram lang po niya sa akin. At sinabi sa Galatians chapter 6 verse 7-8, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aaninin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ano tinanim niyo po, Tatay Himi? Himi. Ano po, durian? Kung nagtanim ka ng durian, durian. Pag tanim ka ng palay, palay. Pag nagtanim ka ng makalaman, bubunga ng maka. Pag nagtanim ka ng Espiritu, magbubunga ng buhay na walang hanggan. Kapatid, pahiram ng Diyos. Kaya nga ang realidad ng buhay, una, hindi lang sa mga bagay na panlupa. Ang buhay ay maiksi. Ang buhay sa lupa ay pahiram lamang ng Diyos. Kaya gamitin sa layunin na nagpahiram nito. Kapatid ko, ito po ang nais kong iwan sa inyo. Dahil may kamatayan at nagpapakita din ito na may buhay. Pansinin niyo po, anong una? Patay o buhay? Buhay mo yan. Karoon ka ng buhay. Huwag tayong mag-impok ng mga bagay na panglupa lamang sapagkat ang buhay ay maiksi. Sa makatuwid, mamuhay ka ng isang buhay na nagpapasailalim sa kalooban ng Diyos.
isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. At yan ang realidad ng buhay. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. At habang tayo po ay nagre-reflect patuloy sa salita ng Diyos at narinig po natin sa gabi ito, ay pagmamahan po tayong mamalori sa pag-awit ng isa po. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Bilang tumang-awit po ay ating makibasa po kayo dito sa likod, sa number 7. O Jesus, ilapit mo ako. Dinig mo'y aking narinig, Kristo, ang badya ay pagmamahal. Maraming salamat po. At sa pagkakataon po ito, bilang pagtanaw sa buhay po ng pagbabalik na sa buhay ng Diyos, pagpapasalamat sa mga memories na iniwan po niya sa mga mahal sa buhay. Ating po pakinggan ang isa sa kanya pong mga anak at isa sa kanyang mga apo na magbibigay po. Tinatawagan ko po dito ang number. Represent tonight para sa kanya po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat po muli sa tatlong gabi na inyong pakikisa sa natin sa ating Ito po ay ika-apat na anak ng mga
mga inay, kami dalawa ni Mado, dahil kami ay kambal, kami pang-apat. Nagpapasalamat ba ako sa Panginoon dahil yung katatanggap na loob namin, loob ko sa mga pangyayari sa aming buhay. Tatlong nagkaan, nakalimutan sa nagkaan, na ang inay ay nakahiga sa na talagang hindi na po siya nakakamangon. Ang una po ay nakakausap namin, konti-konti. Pero nitong mga 4 na araw na nakaraan, talagang bumigay na siya, hindi na siya nakakausap, hindi na siya nakakamulat. Hanggang pinapunta na ang araw na talagang umuwi na siya sa Pilipinas. Ang inay po ay ang masasabi ko ay yung talagang napaka-maalalahan sa mga anak. Lagi na pong sa mga pangangailangan ng anak talagang hindi po siya nagdadalawang isip na ibigay kung maibigay din lahat. Nung ang inay ko ay nakahiga na, malimit po na ako ay katabi niya sa higaan, sa kanya nung nakakausap ko pa. Lagi po niyang sabi ay mamamatay na yata ako. Sabi ko naman hindi pa ho. Ay nga ho, maganda umabot pa ng 100 years para kayo ay makakuha ng 100,000 rin. Sabi ko, parang inaalil ko ho. Tapos ang isa pa pong hindi kong naiisip. Yung sabi niya po sa akin ay mamamatay na siya. Sabi ko, handa na ho kayong mamatay. Oo. Sabi niya, oo. Ay, saan naman ho kayo pupunta pag kayo namatay? Dahil ang salita niya po ay hindi na masyadong diretso. Saan naman ho kayo pupunta pag kayo namatay? Ay, di sa langit. Saan naman ho kayo sa langit pupunta? Parang itatanong ako na sa langit pupunta. Ay, nandun si Jesus. Kaya maliwanag na ang ina talaga ay nasa piling ng Panginoon dahil malinaw sa kanyang kaisipan na sa langit ang kanyang puno. Ang isa ko pa pong alaala, katabi ko rin siya noon. Sabi niya po sa akin, baka naman pag ako'y namatay ay kayo magkakapatid ay magkakagulo. Sabi ko, ay inay, buhay pa nga ho kayo, kami nagkakatulog na. Sabi ko naman na nagpabiro. Huwag naman kayo magkakagulo. Hindi mo rin mababait. Talagang sinabi na. Baka naman, kapag ako'y namatay, ay kayo magkakagulo. Kahit yung aking damdamin ay medyo pero sinagot ko pa rin siya ng pabiro. Parang inay, kaya buhay pa nga ho kayo, natakalukamulo na kami. At salamat po sa Panginoon dahil yung katatagan talaga sa aming buong pamilya ng mga pangyayari ay nakaano kami. Salamat sa Panginoon sa mga pangangailangan na kanyang ibigay sa aming pamilya. Salamat sa mga bagay na ginawa niya para sa inay. Salamat sa mga tao na palaging tumutulong sa atin na andyan palagi. Salamat sa mga pangangailangan at nagpapasalamat ako talaga sa mga buhay ng inay na siya. Congratulations talaga, Mother. Dahil na kayo sa amin. Congratulations. At ang aking pong
pasasalamat ay walang hanggan sa mga tao na palaging dumadamay sa amin hanggang sa ngayon po at hanggang sa ilang araw, ilang gabi pa po na tayo ay magkakasama. Sa Diyos ko po binabalik ang papuri sa buhay namin at sa amin po ang pamilya. Maraming salamat po sa pagkakataon po. Tawagin natin si Ate Lord. Bigay ng Lord. Magandang gabi po. Pasensya na po ako yung nagmana sa aking tatay. Mababa ang lupa. Ayun po ako. Bagaman sabi nga po ng tagapagsalita natin kanina, lahat ng ating sasabihin ay hindi na maririnig ng nanay. Gusto ko lang po ibigay ang mga katangian ng nanay na aking naranasan bilang ako. Ako po ay panganay na ako kay Romy po sa panglima na anak kami habal din. At bagaman ipinamana ng nanay ang kagandahan at ang kanyang upis sa akin, ay napapasalamat po. Ang nanay po talaga ay talagang iisa-isahin. Ano po, iisa-isahin ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, kahit po madami na po ang apo. Hanggang sa apo sa talampakan ay marami na po. At salamat po sa buhay ng nanay na nakita namin ang kanyang katapatan sa paglilingkod at nadala po niya yon sa aming kanyang mga apo. Noong kanyang kalakasan ay talagang lagi may daladalang Bible, pagsimba, po, sa prayer meeting, hindi nawawala. At nito pong mga panahon na siya ay nahihina na siguro every 2 weeks, dumadaan kami. Sabi niya sa akin ay, Ambal, parang hindi na ako nagtatagal. Sabi ko, bakit naman po? Mahina na daw siya. Bigo, hindi po magsa-celebrate pa tayo ng birthday niyo. At sa kalooban ng Panginoon po ay may pagdiwang pa last May ang kanyang karawan. Pero nakikita rin naman namin na siya ay nahihirapan na, napapagod na. Dahil sabi namin ang kalooban ng Panginoon masunod. At nung nga po Miyerkules na nag-chat si Madam Pauline sa GC, ay talaga kumakain po ako ay hamulhul ako sa aking asawa. Wala na si nanay. Salamat po sa buhay ng nanay na lagi nang pag kami dadaan dito nakaupo. Ang laging tanong, hindi yan kayo tutulog. Ini, nasa na ngayon sa nasa ganyan, puro tanong. Talaga kahit sa uling pagkakataon ay lagi pa rin tinatanong. Kahit po siya'y mahina na, makipag kami nandyan, alam na nandyan kami magkakapatid, may daladalang payo. Hihikap pa. I-check isa-isa, dumating si ganito, dumating si ganyan. Anong oras ng dating ni ganito, ganyan. So, salamat po sa buhay ng nanay. Talagang ang buhay niya ay ginamit sa paglilingkod sa Panginoon. At alam namin na ang kanyang legacy sa pamilyang ito ay magpapatuloy. Ano po? Ang nanay ay isang nanay na matyaga sa mga anak, sa iba't ibang uri ng ugali ng mga anak, sa iba't ibang uri ng mga katamian, ng mga apo ay talagang alam niya ano po. So, salamat po nanay. Talagang ang iyong buhay ay isang kahangahangang buhay na maaari namin dayanin. Ano po, na maaari namin ipagpasalamat sa Panginoon dahil talagang pwede namin maging huwaran ang iyong buhay. So,
So, salamat po sa inyong pakikiisa, salamat po sa inyong pagdamay sa aming pamilya. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal, ramdam po namin ang inyong pagkalinga sa pamilya Manalo po. So, maraming salamat po sa inyong lahat at sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa buhay ng nanay. Maraming salamat po. Tunay po na ang kamatayan daw po na isang mahal sa buhay ay parang amputation, parang mga nagkakasugat tapos kailangan putulin ang bahagi ng katawan. Maghihilom ang sugat pero hindi naman nanatili kagaya dati. Kasi nag-iba na, nawala na ng isang bahagi. Pero maganda po dito, binibigyan tayo ng Lord ng mga memories na pwede natin i-cherish. Pwede nating mga halimbawa, pwede nating tularan. Ano po? At ipasa sa ating pong mga anak, mga susunod na mga asaling. So, salamat po sa Panginoon sa buhay po ng Nanay Rosa. At sa ating pong pagtatapos, ay tayo po ay aawit muli sa Panginoon. Pagkatapos po nito ay ang pangwakas ng pananalo at meditation. Tinatawagan ko po ulit ang Mama Lori para pangunahan tayo sa huling awit sa gabi po nito. Bilang 5 numeral number 5. Makikita kong mukha. Sabi po dito ay makikita kong mukhaan si Kristong aking mahal. Ang kanyang kaluwalhatian ay aking mamamasdan. Mananalangin na daw kay nanay. Nananalang magpapasalamat daw ang nanay. Ngayon pag nagpapasalamat nananalangin ng pagkakahaba. Tapos siya lang nakikinig. Nanay, kayo daw ay magpapasalamat. Last na prayer meeting dito? Naging pasalamat. Salamat po Panginoon ko sa araw-araw sa aking mga anak, sa kalakasan ng aking pangangatawan hanggang sa matapos na maraming salamat po Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayun, ipasasalamat lang. Nanay talaga joker. Kami nanonood. Live. Sa Facebook ko. Sa Facebook niya. Hanapin niya ako. Makikita kong mukha. Ang sama naman ang boses mo. Huwag ka nang kumanta dyan sa aking harap. Ay, magandang boses ko ha. Duhay. At makikita kong tunay.
paghirap buhay. Tapos na nanay, magpapasalamat na kayo. Naniya ako po mga ano po kayo. Maraming Diyos ang makakamagin sa lahat. Pagpapuri ko kami at pagpapasalamat sa mga sakit. Lumiti po kayo sa aming buhay sa lahat ng kami. May mga kalikutan, may mga pagdadalawang natin. Pero salamat po Panginoong Diyos sapagkat kayo po ay nariyan. Kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ang Diyos na nagbibigay ng kapanatagan. Salamat po sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. At yumayakap sa inyong na nagkakaroon ng matagatan at pagdadala natin sa kanila. Salamat po Diyos sapagkat pwede ko namin ipagkatiwala sa inyo ang buong sambahayan ko na naiwan ng Nanay Rosa. Kayo po Panginoon ang himakap sa bawat isa sa kanila. At patuloy Panginoon, bigay sila ng kaaliwan sa ganito po mga pagkahatag. At salamat din po Diyos maging sa inyo po mga salita na namin sa naging kabuuan ng gawain sa gabi nito. Hayaan po niyo sa bawat isa sa amin na nakapakinig nito, patuloy kang tumimo, na napili sa amin po mga puso. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Ngayon po sa amin na sa kasirili at kami sa mga maraming salamat po Panginoon Diyos. Patuloy po kami hinihiling ang pagpapala sa buong po sa bahayan ng mga mga Rosa, yung kalakasan, lalo niyo po sa mga pagkakataong nagpupuyat. At dalangin din po namin ang patuloy na provision mo sa lahat ng mga para sa kami sa sitwasyon ito. Salamat po at sa mga namin ginagawa ng pagpapala. Salamat at ang pagpapala, pag-ibig, kapayapaan at kaaliwan ay maranasan natin lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang po mga kapatid, mali po tayo makaupo. At ilang announcement naman po bukas po ng gabi sa anesthetic po ulit ay magkakaroon po tayo ngayon ng galangin ang pakikiramay sa adult po nito. At iuling ko lang po ngayon si Pastor Ate Jerry, Pastor Dwight, si Lino, si Pastor Jay, si Pastor Dwight, mga kapatid po.